Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Julian. Isa ako sa mga tagapakinig mo at kasalukuyang narito ngayon sa Saudi Arabia. At ito ang aking kwento. Naging kaibigan ko sa opisina namin itong si Hatim, isang Syrian national. Division manager siya sa aming kumpanya. 5 buwan bago magtapos ng high school ang kanyang anak, nagtatanong na ito sa akin kung paano raw makakapag-aral sa Pilipinas o sa Manila ang kanyang anak. Alam nyo, gusto niya kasing sa Pilipinas magtapos ng college ang kanyang anak dahil na rin sa mga magagandang naririnig niya buhat sa mga kaibigan niyang nagpapaaral sa Manila. Tinulungan ko siyang mag-scout ng pamantasang mapapasukan. Nagpadala kami ng email sa pamantasan para itanong ang mga requirements nila sa mga foreign students. Yung pagkuha ng visa madali na lang kasi nag-browse lang ako sa website ng Department of Foreign Affairs. Nalaman kaagad namin ang requirements. Kaya naman ang kaibigan kong si Hatim hindi nag-aksaya ng oras, kaagad na nag-apply ng visa sa Philippine Embassy. Sa pagnanais kong maalalayan itong si Hatim sa pagpapa-enroll ng kanyang anak sa Manila, inadjust ko ang aking schedule ng bakasyon. Umuwi ako noong panahon na ng enrollment. Kasama kong umuwi sa Pilipinas si Hatim at ang kanyang anak na mag-aaral sa Manila, si Said. Kaya makalipas ang 2 araw mula nang dumating ako sa amin, binalikan ko sa Manila ang mag-ama para tulungan sa pagpapa-enroll. Kasunod na rin ng pagpapa-enroll ay ang paghahanap namin ng bahay na tutuluyan ni Said. Sa madaling kwento, Tito Makoy, naayos lahat, naka-enroll itong si Said at nakahanap kami ng bahay na kanyang tutuluyan. Lumipat na rin ang mag-ama mula sa lodging inn kung saan sila pansamantalang nanatili. Pagkatapos ng aming paglilipat, isinama ko muna ang mag-ama sa lugar namin sa Laguna. Total, Tito Makoy, malapit lang ang aming lugar. Ipinasyal ko sila ng 3 araw dito sa lugar namin. Naunang umalis ng Pilipinas itong si Hatim kasi limitado lang ang kanyang bakasyon. Marami siyang inaasikaso sa opisina. Naiwan na sa Manila ang kanyang anak na si Said. Alam nyo, Tito Makoy, pilyo rin pala itong si Said. Kasi pakabalik namin sa kanilang inuupahang bahay galing sa airport noong ihatid namin ang kanyang tatay na si Hatim. Nangungulit kaagad ito sa akin. Bumili raw ako ng alak kasi gusto niyang uminom. Sa unang pagkakataon, gusto niyang malasing, gusto niyang maranasan kung ano ba talaga at paano ang malasing. Palibhasa siguro maging sa kanilang bansa, kung umuwi silang mag-anak doon, di rin siya makainom kasi nga, alam nyo na po, bawal sa Muslim ang pag-inom. Bagamat marami ang umiinom na mga Muslim. Sa ngayon si Said, malaya siya, wala ang kanyang mga magulang, walang sasaway sa kanya, walang magagalit. Pinagbigyan ko siya sa kanyang pangungulit kaya bumili ako ng beer. Ito lang muna ang ipinainom ko sa kanya kasi first time niya ngang iinom ngayon. Saka isa pa, Tito Makoy, kung bakit pinagbigyan ko siya, kasi mas maigi na ito kaysa baka naman pag alis ko magliwaliw ito sa Manila mag-isa. Nag-aalala rin ako kasi baguhan siya at dayuhan dito sa Manila. Palibhasa nga wala siyang karanasan sa paglalasing. Ang bilis ng kanyang pagtungga ng beer. Kaya naman, Tito Makoy, kaagad na nalasing itong si Said. Natatawa ako kasi sa umpisa pa lang binalaan ko na siyang hinay-hinay lang ang pag-inom para tumagal siya sa inuman. Subalit, talagang gusto niyang maranasan ang malasing kaya ang bilis ng kanyang pag-inom. Ayon sa kanya, masarap daw pala ang pakiramdam kung nahihilo ng kaunti at parang lumulutang ng kaunti kung lasing. Kitang-kita ko rin na namumula na ng husto itong si Said at
lalong namumungay ang kanyang mga mata. Pati ang pagsasalita niya, Tito Makoy, na iba rin kasi nag-a-Arabic na ito sa akin. Natatawa talaga ako sa batang ito. Subalit, Tito Makoy, nagulat ako kasi noong lasing na nga siya, tumabi sa akin si Said. Walang pag-aalangang yumakap at hinalikan ako sa labi. Napatras ako ng kaunti kasi nagulat ako sa kanyang ginawa. Anak siya ng kaopisina ko, tungkulin kong siguruhing mabuti ang kanyang lagay dito sa Manila. Kaya naman nabigla ako umatras at hindi ako umimik sa kanyang ginawa. Subalit naisip ko rin na anak siya ng aking kaopisina, anak siya ng kaibigan ko. Hindi pwede ang nangyayaring ito. Kaya sa muli, napaatras ako. Kuya, di mo ba gusto? Ayaw mo ba sa akin? Yan ang tanong niya sa akin. Alam niyo po kuya, ang tawag niya sa akin kasi tinuturoan ito ni Hatim sa mga pagtawag natin sa mga nakatatanda sa Pilipinas. Ang tatay o papa, alam yan ni Said na ang ibig sabihin ay baba. Ang mama naman at nanay, para sa mga matatandang babae, itinuro din ni Hatim kay Said. Kaya ang tawag niya sa akin kuya kasi alam niyang ang kuya ay big brother. Alam mo Said, hindi sa hindi kita gusto. Ngunit tingnan mo, anak ka ng kaopisina ko, anak ka ng kaibigan ko. Yan Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko sa kanya. Anong problema kuya? Walang problema doon. Ito ang sagot sa akin ni Said. Tito Makoy, hayaan niyo pong nakasalin na sa Tagalog ang pag-uusap namin nitong si Said. Sige na kuya. Iinikot ko itong si Said sa Manila noong araw na iyon, lalo na sa lugar na kanyang titirhan at sa paligid rin ng pamantasan na kanyang papasukan. Ito'y para alam niya kung saan siya pupunta kung anuman ang kanyang mga kakailanganin. Kaya ipinakita ko sa kanya ang mga resto, bilihan ng mga school supplies, palengke at maging ang mga bilihan ng mga Arabic foods, itinuro ko rin sa kanya. Pag-uwi ko sa aming bayan, isinama ko siya para siguradong hindi ito maglalakad-lakad na mag-isa at panatag din ang aking kalooban. Kaya habang nasa bakasyon pa ako, wala pa namang pasok sa paaralan, kasama ko siya sa bahay namin. Sa ilang araw na nasa bahay namin siya, doon siya sa aking silid natutulog at magkatabi kami. Ano pa ba ang aasahan natin Tito Makoy? Umuuwi kami ng bahagya sa kanyang tirahan sa Manila para ituloy ko ang pagtuturo sa kanya ng mga lugar na dapat niyang puntahan kung anuman ang kanyang mga kailangan. Lalong-lalo na sa paligid ng lugar kung saan siya mananatili. Alam niyo po Tito Makoy, nalula itong si Said at maging si Hatim sa laki ng mga malls sa atin. Si Hatim nga, doon ko lang siya naisama sa Mall of Asia, ngunit manghang-mangha na ito. Si Said naman, nanlalaki ang kanyang mga mata, lalong-lalo na nang isama ko sa Mega Mall at sa SM North. Noong nagsimula na ang pasukan habang nasa bakasyon pa rin ako, muli inalalayan ko pa rin si Said. Ang aking kaibigan naman at katrabaho na si Hatim, panay ang tawag sa akin at kay Said. Nalungkot na ganap itong si Said noong babalik na ako dito sa Saudi Arabia. Isang araw pa bago ang aking flight, nasa Manila na ako sa kanyang tirahan. Bagamat malapit na malapit lang ang lugar namin sa Manila, ngunit minabuti kong isang araw doon na sa kanya para ibigay sa kanya ang mga iba't ibang paalala ko habang narito siya sa Manila. Sa ngayon Tito Makoy, papatapos na ng second year itong si Said. Mechanical engineering ang kanyang kinukuha dyan sa Manila. At sa aking pagbabakasyon, palagi ko siyang isinasama sa amin, magkasama kami. Kung semestral break naman, umuuwi sa Saudi Arabia itong si Said. At alam niyo na po Tito Makoy, siyempre narito ako sa Saudi Arabia. Madalas narito siya sa aking
bahay. Ang aking kaibigan naman na si Hatim, hindi matigil-tigil sa pasasalamat sa akin at sa pamilya namin dahil sa pag-aalaga namin sa kanyang anak. Si Said kasi Tito Makoy, kahit nawala ako sa Pilipinas, ang bilin namin sa kanya, kung wala ring magawa at walang gagawin, walang pupuntahan, umuwi doon sa bahay namin sa Laguna. Ginagawa niya naman iyon, kaya madalas ring nakakasama niya ang mga magulang ko at mga kapatid na lalaki na bunso sa akin. Tuwing nasa bahay siya, ang pinapagamit sa kanya ng aking mga magulang ay ang aking silid. At dahil na nga rin sa hanggang ngayon magulo pa ang kanilang bansa, tinitingnan na ngayon ng aking kaibigang si Hatim ang posibilidad ng pag-a-apply ng refugee status o kaya ang permanent residency sa Pilipinas. Tinitingnan din nila kung anong negosyo ang pwede nilang ilagay kung sakasakali. Gustong-gusto nila ang Pilipinas. Minsan nga Tito Makoy, sa aming pag-uusap kung ano ang negosyong magandang ilagay dyan sa Pilipinas, biniro ko si Hatim. Nightclub. Tumatawa itong si Hatim, Tito Makoy. Ang mag-ama ay pareho subscribers ng mga foreign students at resident vloggers dyan sa Pilipinas. Kaya nawiwili sila. At kumbinsido rin sila sa mga sinasabi ng mga creators na ito tungkol sa bansa natin. Alam nyo pa Tito Makoy, ang nakakatuwa dito sa mag-amang ito, wala silang takot na kumain ng mga pagkain natin. Maging ang karning baboy, kumakain ang dalawa. Si Said nga, ang paborito niya ngayon ay ang litsyong baboy. Ang sabi sa akin ni Hatim, kung ang pagkain raw ng baboy ay magdadala sa kanila sa impyerno, parang napaka-imposible raw. Kasi imposibleng tayong mga Kristiyano lahat ay ilagay sa impyerno. Pasaway din ang mag-amang ito, Tito Makoy. Ngunit alam niyo po, natutuwa ako sa kanilang inaasal at sa kanilang walang takot na pagkain ng mga pagkaing Pilipino, lalong-lalo na maging ang pagkain ng baboy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Maraming salamat. Sana po mabasa nyo at maibahagi nyo sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Julian. Maraming salamat, Julian, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung sinasabi mong pagkain ng baboy ng mag-ama, si Said at ang iyong kaibigang si Hatim, hindi yan sorpresa sa akin kasi may mga mangilan-ilan na rin akong nakausap na Muslim na wala silang pakialam kung makakain sila ng baboy. At ang pagpapaaral ng kaibigan mo sa kanyang anak na si Said dito sa Manila, hindi nakapagtataka yan kasi sa dami nga ba naman ng mga foreign students at mga content creators na nandito sa Manila, nandito sa Pilipinas, hindi nakapagtataka na magustuhan nila ang Pilipinas. Nakikita nila ang mga sinasabi ng mga creators, kaya maraming mga nawiwili at marami talagang mga foreign nationals na gustong magpaaral ng kanilang anak sa Pilipinas. Unang-una nga kung sa Asian countries, ang ibig kong sabihin sa Asia, the continent of Asia, including Middle East of course, mas maganda sa Pilipinas kasi ang ating medium of instruction ay English at saka mura lang ang pagpapaaral kung titingnan mo ang kanilang pera, ang kanilang income at ang gastusin sa Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka yan na ang kaopisina mo ay mas gustuhin niyang dito sa Manila mag-aral ang kanyang mga anak. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout ko si Florentino Magno Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat Florentino Magno Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Ang sabi sa akin ni Tino, i-shoutout ko raw siya palagi. Gusto rin siguro ni Tino na magkaroon na makahanap ng forever. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig at suporta mo sa ating channel. Shout out din muli kay
Boy Tigasin, nagpapa-shoutout sa akin. Boy Tigasin, maraming salamat sa suporta. At i-shoutout ko na rin ang ating kasamahan, si Paulo Laison. Ang sabi niya, sana raw makahanap din siya ng forever. Ang daming gustong makahanap ng forever dito sa ating samahan. Ngunit sa mga naghahanap ng forever na sina-shoutout ko, naroon ang aking paalala sa inyo na observe the highest safety measures sa online. Lalong-lalo na kung meron nang magpapadala sa inyo ng message, suriin yung maigi. Ingat, kinakailangang mag-ingat kayo. Alam nyo na, ang dami-daming mga luko-luko sa internet, ang dami-daming mga luko-luko sa mga social media platform. Kaya ingat kayo. Yan ang aking ipinapayo sa inyong lahat. Bagamat hinahanapan natin kayo ng forever, ngunit talagang naroon ang pag-iingat. Huwag basta-basta maniniwala. At isa pa mga kaibigan, kahit na hindi naman nagpapa-shoutout, i-shoutout ko si Jasmine Katatista 8845. Jasmine, maraming salamat. Nasa Saudi Arabia rin pala itong si Jasmine. Sa tingin ko marami tayong mga kasamahan talaga dyan sa Saudi Arabia kasi ito nga si Julian, Saudi Arabia, at pang-ilan na ba ang nagpadala sa akin ng galing dyan sa Saudi Arabia. Tapos meron pa tayong mga kasamahan na nakikinig, nagko-comment. Salamat po sa inyong suporta. At isa pa, isa-shoutout ko na rin ang ating kasamahan Saudi Arabia rin, si Jenaline Munsali. Jen, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. So dalawa ng kasamahan nating babae sa Saudi Arabia ang alam kong palaging nakikinig sa atin. Kaya medyo nakukumbinsi na rin ako na isiping marami tayong kasamahan sa Saudi Arabia. At sa muli sa ating tatlong hinahanapan, 4 na ngayon. Ang isa-shoutout ko na ay sina Faustino Fabro. Maraming salamat Faustino Fabro sa tuloy-tuloy na suporta at sana kasama ni Dominador Patawaran at Alvin Kalalang maghahanap ka ng forever. Kasama ni Paulo Laison, kayong 4 at si si Florentino Jimenez ng Pangasinan. Ang sabi sa akin is shout-out ko raw palagi. Siguro gusto rin makahanap ni Tino ng forever. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa buong suportang inyong ibinibigay. At sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko. Sa inyong lahat, maraming salamat.